3 taon akong nagtrabaho sa pangingisda ng alimango kasama ang kapatid ko. Umaasa ako sa teknik ng pagtukoy ng agos na minana ko sa angkan. At sa lihim na pain para sa alimango. Pinilit nilang idapa sa pantalan ang sira at kalawanging barkong bakal na ito. 3 taon na itong lugi sa pantong ito. Ang sunod-sunod na kampiyon sa benta ng pangingisdang alimango. Habang palaki ng palaki ang pangalan niya. Napalitan na rin ang barkong ito. Ng isang marangyang barkong pangingisda ng alimango na nagkakahalaga ng 10 milyon. Pero 6 years away at ang asawang si Chenya niya. Bigla na lang gustong itaboy ako. Ang yuan niyang na ito. Binili ito ng tatay ko sa halagang 12 milyon. Ang nakalagay dito ay pinakamataas na uring imported na signal at otomatikong paghihigpit. Gasto sa krudo at maintenance kapag nasa dagat. Alin ba dyan ang hindi namin binuhusan ng totoong pera? Ikaw, Cheng Feng, araw-araw ka sa deck. Para lang bantayan. Ang temperatura ng tubig at isalpak ang mabahong patay na isda at bulok na hipon sa mga basket ng alimango. Ngayon, lahat ng gamit sa barko ay otomatiko na. Hindi mo na kailangan pang pagpawisan. Ha! 10,000 lang ito. Isama na iyan sa kabayaran mo sa paghihiwalay. Kunin mo na ang pera. Mula ngayon, huwag ka nang sumampa sa barkong ito. Yumuko ako at tiningnan ang sobre na basang-basa sa malamig na tubig dagat. Walang sinabi. Inilipat ko lang ang tingin sa barkong matagal nang nakaparada sa likod ni Chenya, ang Kaison Haijian. Ang barko. Noong una, ano ba ang napag-usapan natin? Kayo ang naglabas ng pera para bumili ng malaking barko at kagamitan. Ako ang naglabas ng eksklusibong formula ng pain at ng teknik sa pagtukoy ng agos. 3% ang parte ko sa tubo. Sa 3 taon, tinulungan ko kayong kumita ng hindi bababa sa 6 o 7 milyon. Ano naman ngayon kung 10,000 lang? Cheng Feng, huwag kang magpaka-entitled. Araw-araw ka lang maihawak na sirang plastik na bote. At naglalagay ng kung ano-anong maitim na gamot sa mga bulok na piraso ng isda. Ngayon, bibigyan ka namin ng 8,000 kada buwan. Sa pantalan namin, sweldo na iyan na pang itaas na. Akala mo talaga, kasosyo ka pa rin sa teknikal. Sirang gamot. Wala si Chenya kung wala ang boat ng recipe kong gamot. Ang 10 milyong klaseng crab boat ninyo. Kahit isabak pa sa kipot ng dagat, bato lang ang maibabalik ninyong huli. Gaano ba kalupit ang mga hari ng alimango sa dagat na ito? Gaano kahirap ba silang salubungin? Alam nyo ba iyan sa puso? Ay naku! Cheng Feng. Talaga bang inakala mong Diyos ng dagat ang sarili mo? Hindi ba, dahil lang sa laso na pampalambot ng laman ng patay na isda? At pinapaburo na pain na may kaunting amino acid. Akala mo, si Dagwa ay 3 taon na nakadikit sa puwitan mo, sariling gawa lang ang lahat. Ha! Kuya Feng, ang timpla ng recipe mo. Pati ang temperatura at oras ng pagburo. Nakasulat na lahat sa notebook ko. Hindi naman mahirap yan. Pagkarinig ko niyan, parang nawala na rin ang huling init sa puso ko. Sa loob ng 3 taon, araw-araw akong nakatayo sa dagat sa lamig na 0 hanggang -10 degree. Para sukatin ang kalidad ng tubig at bantayan ang takbo ng agos habang nag-ielo ang deck. Para lang mahanap ang lihim na timplang kayang magpasabog sa deep-seeking crab. Ikinulong ko ang sarili ko sa ilalim ng barko sa kwartong mabaho ang pain. Sa loob ng ilang buwan, inamoy ko ang amoy ng isda at amonya hanggang halos manhid na ang ilong ko. Halos pati pang amoy ko nawala na. Para lang lapitan ang mga bigating buyer na dumarating sa pantalan sakay ng refrigerated truck. Araw-araw akong parang sunod-sunuran na nagbibigay ng sigarilyo at ngiti. Ako ang nag-asikaso ng linya at tulay ng kable ni Son Haijian para mapatatag ang daluyan. Sa loob ng 3 buong taon. Ang barko ni Son Haijian, na dati ay hindi kumikita kahit isang patak ng krudo, ay naging pinakamalaking makinang humuhugot ng pera sa pantalan na ito. Lahat ng ito, inilabas ko gamit ang kalahati ng buhay ko. Pero ngayon, sinilip-silip nila ang mga kalahating tapos kong formula at nakita nilang wala akong isinamang pangunahing pampadalisay. Naengganyo nila ang isang alagad na madaling matangay ang isip. Kaya inakala nilang hawak na nila ang pangunahing teknolohiya sa pangingisda ng alimango sa malalim na dagat. Pinagmamasdan nila ang bagong gawang napakalaking barkong panghuli ng alimango na ito.
Para lang sa mga buyer na nagtatapon ng pera na parang walang bukas. Dumating siya para sa brand suit ni Son Hye-jin. Niyuko ko ang aking katawan at dinampot ang basang-basa at naglaway na sobre sa kubyerta. Ilagay mo sa bulsa ng kapote. CJ, makinig kayo. Ha ha ha. Sa susunod, galingan nyo. Hindi nila alam na palihim na sinulat ng timang ang resipe. Kung manghuhuli tayo ng mga flower crab na hindi gaanong mahal, baka kaya pa. Pero sa sona ng agos ng yelo ng kamatayan na iyon. Ang larong iyon ay parang isang nakamamatay na lason lang. 10,000 yuan. Kahit ang bayad sa dialysis ng tatay ko para sa kalahating buwan ay hindi pa sapat. Oy! Uy, si kuyahan ba iyan? Ay naku, Kuya Feng, hahaha. Naalala mo pa pala ako, kuya. Ano? Babalik sa pantalan ang barko ni Son Hye-jin para magbaba ng kargamento. May sariwang seafood bang maganda ang kalidad sa barkong ito? Unahin niyo na akong bigyan ng isang batch dito. Kuya Han, hindi na ako sasama sa barko ni Son Hye-jin. Ako na ang maghahanda at kukuha ng isang barko. Kuya Han, pupunta ako roon para kumita ng malaki. Kapatid na Feng, ang lugar na sinasabi mo, hindi kaya iyon yung sa Hilaga? Yung kahit radar nawawala ng signal na sona ng agos ng yelo ng kamatayan, tama ba? Baliw ka na ba? Puro mga bitag ang ilalim ng lugar na iyon. Sementeryo ng hanap buhay namin ang tawag dyan. Iyon nga. Kuya Han. Sa mundong may pera, hindi talaga naubusan ng seafood. Pero kulang sila sa dekalidad na paninda. Sa bahaging iyon ng dagat, 7 o 8 taon nang walang naglalakas loob sumuong. Ang mga king crab sa ilalim ay kusang namamatay. Walang nakakaalam kung gaano ba talaga iyon kapanganib. Kapatid na Feng, alam kong tiyak na nilaglag ka ni Son Hye-jin at pinahamak ka. Ay, ito. Pero itong usaping ito. Kuya Han, pakinggan mo muna ako hanggang matapos. Ay, noong naipit ka ng ilang lokal na sindikato sa pantalan at nasamsam ang 12-dosenang truck ng di kalidad na kargamento. Kung hindi ako sumuong sa malakas na bagyo, ako mismo ang nagmaneho ng speedboat papunta sa isla para ayusin ang mga koneksyon mo. Matagal nang lugi at sira ang malamig mong imperyo sa supply chain noon. Pwede. Sa sinabi mong iyan, kapatid na Feng, kahit maglako pa ako ng kaldero at bakal, susuportahan pa rin kita. Ano bang kulang sa'yo? Hindi ko kailangan ng magandang barko. Hindi ko rin kailangan ng malaking barko. Sa pinakamalalim na bahagi ng pantalan, may nakahimpil na lumang barkong panghila ng lambat na isinangla sa repair shop. Isang inabandunang lumang barkong panghila ng lambat. Umalis na ang shipyard. Bagamat sira ang barkong iyon. Pero ang ilalim niyan ay gawa sa bakal na haluang metal na kayang labanan ang yelong bitak. 300,000 ang kailangan ko. Ipaayos natin yan magdamag. Walang problema. Pagkalipas ng kalahating oras, mapupunta na ang pera sa account mo. Basta't makaraos sa pampang ang kargamento mo. Sa loob ng 3 araw, ipapapila ko ang lahat ng malalaking boss sa buong pantalan para padalhan ka ng pera. Sang-ayon. Binabaan ang telepono. Hinigpitan ko ang kwelyo ko. Tumungo ako sa bahaging pinakamalalim ng pantalan, sa lugar na tinatawag na sementeryo ng barko. Lalong lumakas ang hangin sa dagat. Nagsimulang magliparan sa langit ang pinong nyebe. Alam kong sa malamig na bahaging ito ng dagat. Maya-maya lang dahil sa pagpasok ng isang sirang barko, ay sisiklab ang isang bagyong magpapanginig sa takot sa lahat. Son Hye-jin. Chen niya. Tanga. Ang yaman at karangyaan na inaaasam ninyo. Malapit nang maubos. Oy, hindi ba si Cheng Feng iyan? Boss, matagal na tayong hindi nagkita. Akin na ang bangkang pangisda na Blizzard na to. Sapat na ba ang 80,000? Kuya Feng, hindi ka ba nagbibiro? Kahit luma at kalawangin ang katawan nito, double layer pa rin ang high carbon steel na ilalim at kayang labanan ang pagbitak dahil sa yelo.
Pero 3 taon na itong hindi nagagalaw. Halos kalawangin na ang pangunahing baras at ang winch. Sa bangkang to kaluluwa sa dagat. Manghuli ka ba ng isda o magpapakain ka sa isda? Basta umiikot ang makina, ayos na. Hindi mo na kailangang intindihin ang iba. Bigyan kita ng isang araw at isang gabi. Linisin mo ang linya ng gasolina ng pangunahing makina para sa akin. Palitan mo ng pinakamalakas na starter motor. Ayusin mo rin ang kinakalawang na hydraulic winch sa deck para sa akin. Itaas mo sa sukdulan ang traction setting. CJ, Kuya Feng, iwan mo na yan. Ngayon ko nasisimulan. Sisiguraduhin kong maihahatid ng nasa oras. Huwag na kayong tumigil. Dalhin niyo ang gas welder at mga wrench. May malaking trabaho sa Blizzard. Ngayong ayos na ang usapin ng bangka. Panahon ng umuwi. Tay at nanay. Nandito na ako. Oy, nandito na ulit ang numero 1 teknisyan ng ating pantalan. Narinig kong pinalayas ka ni Boston sa barko. Ano ngayon? Yung trabahong 8,000 kada buwan, bigla na lang nawala. Ngayon alam mo na kung gaano kalupit ang uno sa labas, di ba? Feng, totoo ang sabi ng pinsan mo. E paano na ang bayad sa dialysis ng tatay mo sa susunod na linggo? 2 beses na silang naniningil sa ospital. Ma, huwag mong intindihin ang pera. May alam ako sa ginagawa ko. Wala kang alam dyan. Nabalitaan ko na kay Daigwa. Matagal nang kabisado ng mga yan ang formula mo. Wala ka ng silbi ngayon. Sinasabi ko sa iyo, Cheng Feng. Yung 5,000 na ipinahiram ko sa inyo noong nakaraang buwan para sa pagpapagamot. Kailangang bayaran mo ako ngayon din. Umaasa pa nga akong magagamit ko ang perang to pambili ng regalo para sa kasal ni Chenya. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa utang. Feng, huwag kang makipag-away sa kuya mo. Kung hindi man, huwag na lang akong gamutin. Isa rin itong balon na walang ilalim. Tay, ano nang sinasabi mo? Heh. Heh. Sige na nga, Cheng Feng. Mukhang kumita ka nga ng malaki ng tagong pera kay Boston. Pero isang payo ko sa'yo. Kapag humiwalay ka sa malaking barko ni Sun Haijian, sa pantalan na to, wala kang kwenta. Kapag naubos na ang perang to, huwag ka nang bumalik para manghiram sa amin. Ma! Advance na sweldo to. Bukas, bayaran mo na ang gamot at ospital ni tatay. Bumili ka rin ng mas masarap na karne para lumakas siya. May tinanggap akong malaking trabaho. Maglalayag ako ng ilang araw. Feng, may panibagong kargamento na naman. Solusyon na may amino acid para sa pampaalsa. Nauna ko nang ihanda at inilagay sa tabi para sa iyo. Huwag mo na kunin ngayon ang mga iyan. Anong nangyari? Noong una, ikaw at si Sun Haijian, palagi ninyong binibili ang modelong ito. Mura na, mahusay pa. Mabilis ang dating ng huli sa malapit sa Pampang. Bakit biglang pinalitan ang timpla? Itong timba ng tubig, itinabi ko para sa maliit na kargamento natin sa malapit sa Pampang. Hindi muna malapit sa Pampang ang pupuntahan ko ngayon. Pupunta ako sa malalim na dagat na may yelong agos. Hindi tayo maglaro ng maliit na ingay at gulo. Malakihang kita ang habol ko. Hiss! Di na nakapagtataka na sabi ko may tinatago ka pala. May iba ka palang alas na tago sa dibdib. Wow! Kuya Feng, talagang sa linya ng iyan ka pupunta. Mas masikip pa sa ngipin ng aso ang mga bitag dyan. Pag pumasok ang radar dyan, agad kang maluloko.
Sa rutang iyan, 10 barko ang lalarga, 9 ang di na babalik. Kung takot kang mamatay, lumangoy ka na lang pabalik ngayon. Loko. Tapos na ang deal na ito. Ako na ang bahala sa gastos mo sa alak habang buhay. Kuya Feng, buhay ko na ang isusugal ko. Basta may kita. Kahit impyerno pa, pupuntahan ko. Ayos. Iyan ang klase ng tapang na gusto ko. CJ. Ha? Kuya Feng, kargamento iyon ng malayong dagat ni Sun Haijian. Hayaan mo na sila. Diretso tayo. Oy, hindi ba iyon ang tekniko na si Cheng? Paano ka nakahila ng kalawangin at sirang barko at gusto mo pang mangisda sa dagat? Malalim na dagat ang nasa harap. Tumagas na ang ilalim ng barko mong bulok. Walang sasagip sa iyo roon. Bilis, umikot ka na at bumalik sa mabahong kanal mo para mangisda. Ha ha ha. Hayaan mo silang tumawa. Pag sumabog ang bagyong ito, malalaman nila kung sino ang tunay na Panginoon ng dagat. Kuya Feng, ipinapakita ng depth meter na may komplikadong bangin sa ilalim. Masyadong mabilis ang agos ng dagat. Bawasan ang takbo. Agos na kontra sa atin. Panatilihing matatag ang unahan ng barko. Kolosong post. Ihagis ang pain. Ihanda ang pagbaba ng lambat. Ah! Gamitin ang huling hibla ng lakas. Ah! Kuya Feng. Ayos na. Mabuti. Ngayon, nasa kanya na ang susunod. 82,576. Ay! Dazu. Ihanda ang makinang pang-angkla. Kuya Feng. Hindi na umusad ang winch na ipit. Putol na ang lubid. Sa ilalim sa ibaba parang may nakaipit na kung anong halimaw. Putol na ang lubid. Bilisan. Hindi. Hindi ito nakakabit sa ilalim. Kung nakaipit iyan sa bato, magkakaroon ng matinding balikpuwersa ang kable. Ngayon, ganito na. Parang may nakasabit na malaking bagay. Laugi. Tingnan ng mabuti ang taas-baba ng alon. Kapag sumusubsob ang unahan ng barko, hawakan ninyong mahigpit ang manibela. Iangat mo. Naku po, ang laking biyaya. Kuya Feng. Nadurog pati ang hawla. Matibay na steel cage ito na panglaban sa puwersa. Hindi to masasagi kahit 300 jin ang diin. Sa susunod na 6 na oras, sa gitna ng bagyo, nayahon natin ang lahat ng 30 crab pot na ibinaba natin. Walang ni isang bakante. Bawat isa nasa sukdulang pun. Ang sona ng agos ng yelo ng kamatayan na 7 taon nang nakaselyo. Dahil ang espesyal kung mataas ang densidad na pain ay tuluyang nagpasiklab. Bilisan ninyo. Mag-ingat kayo. Mahal ang kargang ito. Kapag nadali ito, hindi ninyo mababayaran.
Ang ipinagyabang mo sa telepono, na may premium kang panindang pwedeng maging pang-akit ng tindahan. Na top grade at matitibay na produkto. E itong sirang second-hand na barko. Gaano kalalim ang kaya nitong puntahan? At ano bang magandang huli ang mayaahon nito? Nga, lauhan. Ang AAC kong kliyente ngayong gabi ay umorder ng deep sea snow crab. Kung ordinaryong paninda ang ipapasa mo sa akin, masisira ang tatak ko. Boss Feng. Nasaan ang paninda? Mga boss, tingnan ninyo na lang. Ang ganda ng kalidad nito. Napakatigas ng ulo at dibdib na baluti. Punong-puno ang laman ng mga paa ng alimango. Walang kahit kaunting hungkag na balat. Iyan ang tinatawag na Black King Kong. Sa lalim lang na 800 metro. Sa sobrang lamig na madilim na agos na halos zero ang tubig. Saka lang ito tumutubo ng ganyan. Mga eksperto kayo. Ang ganitong klaseng paninda. Kapag hiniwa ang paa ng alimango, ang laman sa loob ay parang snowflake beef ang tekstura. Lampas 75% ang laman. 1,000,000. 1,000,000 kung gusto mo pang angkinin lahat, nananaginip ka. Boss Cheng, kalahati ng stock na ito ang sa akin. Maglalabas ako ng 1.5 milyon na cash. Transfer na ngayon. Lao Zeng, hindi ka marunong sumunod sa ayos. Kakayanin ba ng pamilya mo ang ganitong top grade na paninda? Boss Cheng, 2 milyon ang alok ko. Buo ko na. Mula ngayon, ang paninda mo ay sa akin na, si Wei. Bibilhin ko ito pabalik sa 1.5 beses ng presyo sa merkado sa mahabang panahon. Sige na, tama na, wag na kayong mag-agawan. Ako, si Laohan, ang sasalo sa batch na ito. Pero talagang patas si Kuya Feng. Lahat ng narito ngayon may parte. Pag-usapan na lang natin ng dahan-dahan ang presyo. Sa huli, itong punong-punong balik na biyahe ay binili ng buo ni Laohan sa 3.2 milyong cash na napakataas. Kumuha ako ng 800,000 mula roon at ipinamahagi. Ang porsyento ni Laohan bilang tagapamagitan at taga-suporta ay kumuha pa ng 200,000 at diretsong binulsa. Ibinigay kina Dazu at Laugi. Unti-unting nagsipag-uwian ang mga tao. Kasama ni Laugi si Dazu na pumunta sa repair shop para ipaayos ang mga kagamitan. Samantala, nakaupo ako sa pro. Sa ibabaw ng buntot na lubid at naninigarilyo. Kuya Feng, ngayon ko talaga nakita ang husay mo. Ang galing mo sa paghahanap ng isda at tamang pwesto. Sa buong hilagang pantalan, wala kang kapantay. Talagang ito na iyon. Diretso na, Boss Zeng, kung may sasabihin ka. Ganito kami, mga matandang kalyo. Matagal nang kumita ng sapat. Mahilig lang talaga kami sa konting thrill. Tingnan mo ang barkong ito sa susunod na paglayad. Kaya ba ninyong isama kami? Hindi ito yung tipong laging trip ninyo, Boss Wei. Napangingisda sa mababaw na dagat. Ang pupuntahan natin ay ang sona ng agos ng yelo ng kamatayan. Maaari umabot ang alon sa 5 o 6 na metro. Pati apdo mo, masusuka mo sa pagkahambalos ng barko. Kapag pumalpak, 3 tao ang kapalit niyan. Iyan mismo ang gusto namin yung kabog ng dibdib. Kampante ka lang, kapatid. Alam namin ang mga patakaran. Hindi kami urong. 100,000 ang bayad sa pagsakay bawat tao. Lagdan na namin ang buhay at kamatayan. Basta makarating tayo roon. Pahawak nga kami mismo, itulak lang ng 1 beses ang kable ng karga. Hilahin mo mismo ang isang ganyang dambuhalang isda. Itapon mo sa mabigat na lumulutang na kahon sa laot. Kaya mo ba o hindi? Sa gayong pantalan, magkano ang kita sa bentahan ng isda? Ang talagang nagpapabaliw sa buong pantalan ay ang takot sa malalim na dagat at ang matinding sobrang adrenaline. Sige, basta hindi kayo takot mamatay. Bukas ng madaling araw, 2:00. Doon tayo sumugal. Sa totoong libingan ng hukbong panghimpapawid.
Feng, kapatid. Hindi ka nahuli, ano? Sakto lang ang oras. Sino ito? Ay, nakalimutan kong magpakilala. Ito si Chu Xiao. Ang pamilya niya ay nasa negosyo ng pang-aring pantubig sa malayong dagat. Narinig ko ngayong gabi darating sila. Para hamunin ang sona ng agos ng yelo ng kamatayan. Sumama ka na rin para makasilip sa mundo. Kampante ka lang, kapatid Feng. Yung bayad niya sa pagsakay na 100,000. Naipasok ko na sa account mo. Ang lagda sa buhay at kamatayan naming tatlo. Nasa kotse na rin at napirmahan na. Uncle Zeng, Uncle Wei. Di ba sabi ninyo na ang boss ng Cheng ay ang pinakamagaling na teknikong pinuno sa buong pantalan? Bakit parang bangkay na bangka ang itsura ng barkong ito? Parang basurang pulutin lang. Wala nang ang silbi ang radar na iyan. Kaya ba nitong sumukat ng ilalim ng dagat na daan-daang metro ang lalim? Chu Xiao. Ang kargamento sa ilalim ng dagat ay hindi nakukuha lang sa radar. Kailangan mo itong lusungin ng nakataya ang buhay. Itaas ang boarding plank. Tanggalin ang tali at umalis sa pantalan. Mga kapatid, nakita ninyo ba? Ang sona ng agos ng yelo ng kamatayan. Narito na si Boss Lau. Blizzard. Pagkaraan ng 4 na oras, nakarating na rin sa wakas ang Blizzard. Sa gilid ng target na look, Blizzard. Feng, nagbago ang agos. Ang malakas na ilalim na agos ay parang gilingan ng karne. Hindi nito kayang patigilin ang katawan ng barko. Nandito na tayo. Kung gusto mong lumabas at magbanat ng buto, itulak mo ang lumulutang na kahon ng nakayuko. Putulin mo ang mga itim na goma sa mga pirasong kasinlaki ng kamao. Mahigpit na itali sa kulungan ng alimango. Sa gitna ng painnet, dapat mabilis ang galaw. Huwag tanggalin ang guwantes. Kapit na kapit sa kamay ang bagay na iyan. Kahit kalahating buwan, hindi pa rin natatanggal ang amoy. Boss Cheng. Bakit parang bato sa tigas ang pain na to? Kakalat pa ba ang amoy nito sa ilalim ng tubig? Daan-daang metrong lalim. Ang temperatura ng tubig ay malapit na sa zero. Ang presyon ng tubig ay di hamak na mas malakas kaysa sa ibabaw. Kung gagamit ka ng ordinaryong likido o malambot na pain, hindi pa man nakakarating sa ilalim, tangay na agad ng agos. Ibagsak ang lambat. Tanging ganitong uri ng siksik na gel ang kayang manatili sa ilalim at maglabas ng signal na kuryente sa loob ng 24 oras. Signal ng bioelectricity. Ang susunod na oras ay napakatagal. Isang paghihintay na nakakabaliw. Isang oras na ang nakalipas. 2 oras na ang lumipas. 3.5 oras na. Malapit na 4 na oras. Wala man lang kahit konting galaw. Boss Cheng, pinagtitripan mo ba kami? Pati ang scanner mo, blanco. Kahit anino ng isda, wala. Ito ba ang tinatawag mong sona ng agos ng yelo ng kamatayan? Para sa akin, dagat na patay ito. Naparito ba tayo para lang magpakain sa hangin? Kuya Feng, hindi ako naniniwala sa iyo. Pero masyado nang matagal ang lumipas. Baka gusto mong lumipat na lang tayo ng lugar. Masyadong nakakapangamba ang lugar na to. Kinakabahan ako. 100,000 para sa isang aral, ganun na lang. Laugi. Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang ganitong mga bagay. Yung mga huling-huli siguro ay nakolekta lang niya kung saan-saan. Mga kasama, ito ang tinatawag na sementeryo sa ilalim ng dagat. Mga kasama, ito ang tinatawag na sementeryo sa ilalim ng dagat. Nasa ilalim ito ng 100 metro. Mga bangin at guwaang. Hanggat nasa ilalim ang sonar, bulag tayo. Hanggat nasa ilalim ang sonar, bulag tayo. Hindi kayang maskan ng radar. Ang halimaw sa malalamig na tubig na nakadapa sa ilalim ng kanal. Ang espesyal kong pain ay nangangailangan ng oras. Para unti-unting matunaw sa ilalim ng matinding presyon.
Napakabagal kumilos ng mga alimanghari sa malalim na dagat. Gumagapang sila sa putikan sa ilalim. Maaakit lang sila ng mataas na signal na ito. Kailangan ng mahabang proseso para magtipon sila. Sanay kayo sa mabilis na takbo ng buhay sa labas. Pero dito sa dagat na to, ang kalikasan ay may sariling batas. Anong bahala sa batas? Ngayon naintindihan ko na. Isa ka lang malaking manloloko. Ayoko na. Ngayon din, iahon niyo ang lambat. Kahit makuha natin, puro bato lang yan. Babalik na ako sa daungan agad. Huwag mong hawakan ang poste. Sa kailaliman ng dagat, yung matagal na nanahimik ng 4 na oras na. Sementeryo sa ilalim ng dagat ay tuluyan ng sumabog. Laogi, harapin ang agos. Dazyu, kumuha ka ng panungkit para harangan ang Axis. Cheng Feng. Ano ba talaga ang nakasabit sa ilalim? Nakasabit ba tayo sa lumubog na barko? Hindi yan barko, karga yan. Ang aking mga pain na siksik. Matapos mababad ng 4 na oras sa ilalim. Dosena ng matatabang alimanghari. Plus 300 kilong bakal. Kalamansi at presyon ng tubig. Ang bigat nito ay siguradong higit sa 1 tonelada. Kung pilitin nating hatakin, siguradong sasabog ang winch. Huwag lang kayong tumingin. Kung gusto niyong maranasan ang tibok ng puso sa limitasyon, gumalaw kayo at magtrabaho. Dazyu, hindi mo kayang kontrolin ang guiding line ng mag-isa. Boss Cheng, Boss Wei, maghanda kayo. Suotin niyo ang inyong mga guwantes. Lumapit kayo at hawakan ang railings. Kapag nahulog ang mga kulungan na ito ngayon, wala sa atin ang makakakita ng bukang liwayway bukas. 1, 2, hila. 1, 2, hila. Ang mahabang 20 minutong pagbabanat ng litid. Diyos ko po. Hindi lang basta kulungan ng alimango ang laman yan. Iyan ay isang higanting nilalang na may naglalakihang pangkal. Na tila nakabalot sa kulay ube at itim na baluti. Isang monster meatball. Dazyu, paikutin mo ang crane at ilapag sa deck. Ha, buhay na buhay. Ha, buhay na buhay. Totoo ngang buhay. Ang laki ng king crab na to. Tito Cheng, nakita mo ba? Sarili kong mga kamay ang humuli dito. Mula sa kailaliman ng dagat. Yaman na to, tingnan nyo ang kulay at laki. Ito lang ang kaisa-isa sa buong mundo. Boss Cheng, bilib na ako. Ako si Wei, wala na akong masabi, bilib na talaga. Ang 100,000 tiket. Para mapanood ang palabas na ito. Sulit na sulit. Bilisan nyo, may 9 na kulungan pa sa ilalim. Ramdam ko ang lakas sa buong katawan ko ngayon. Hilahin na ang mga lambat. Ito ang inilatag kong plano. Gamitin ang matinding pressure para gipitin sila. At gamitin ang matinding ani para pasabugin ang emosyon nila. Simula ngayong araw, ang Blizzard ay hindi na isang bulok na bangka, kundi ang destinasyon ng mga elite. Sa gitna ng dagat na pinapangarap ng lahat, ang susunod na 3 oras ay magiging isang nakakabaliw na pag-ani. 10 kulungan walang mintis. Lahat puno hanggang dulo. Nang ang huling kulungan ay mayangat sa deck, ang 3 nating tangke ay siksik na. Ang buong Blizzard, lumubog ang marka ng tubig. Nang halos kalahating metro sa bigat ng huli. Puno na. Uwi na tayo.
Sun Haijian, sentro ng pangingisda ng malalaking yaman. Sun Haijian, ito ba ang nakuha mo? Sa loob ng 3 araw mong paglalayag, itong kulang-kulang na huli hindi man lang kapantay ng mga alimangong kasing laki ng planggana. At itong tambak na mga isdang bato na walang halaga. Sa biyahe mong to, ang nagastos mo lang sa diesel ay nagkakahalaga na ng higit 10,000. Nagpunta ka ba sa dagat para mamigay ng limos? Bakit ka sumisigaw? Diyan sa paborito nating look. Biglang nagbago ang agos ng dagat sa ilalim. Isa pa, yung sonar natin. Hindi nakakita ng malaking kumpol ng alimango. Kahit anino, wala. At yung basurang yon. Sabi niya, kabisado na raw niya ang formula ni Cheng Feng. Ano ang resulta? Yung mabahong sabaw na ginawa niya nang itapon sa dagat ay hindi man lang nakahatak ng kahit isa. Ang nakuha lang ay mga patay na isda at basura. Lahat ng premium na kulungan ko ay nabaho na dahil sa mga bulok na isda niya. Boss Son, sinunod ko lang naman ang sabi ni Kuya Feng. Sunda ang dating timpla ni Cheng Feng ng amino acid at katas ng isda. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating sa dagat, hindi na gumagana. Walang silbing basura. Tingnan mo kung sino ang mga bumaba ng barko. Diyos ko, ang laki nito. Hindi ba yan yung anak ng may-ari ng Chu Shipping? Bakit napadpad siya sa butas-butas na barkong yan? Naging kargador na pala siya. Wala kang alam. Namumuhunan lang siya para sa excitement. Balita ko sa biyaheng ito. Si Cheng Feng ay papunta sa sona ng agos ng yelo ng kamatayan. 10 lambat ang puno agad. Inay ko po. Tingnan mo ang kulay na yan. Mas malaki pa ang binti kaysa sa braso ko. Ang taong si Cheng Feng. Siguradong may alas siya sa kanyang manggas. Nung hindi pa siya umaalis. Sa ating karagatan. Paano magkakaroon ng tagtuyot ang mga alimango? Kung patuloy tayong uwing walang huli. Ang barkong inutang natin ng milyon-milyon. Ang malaking barkong binili natin. Sa interes pa lang, malulubog na tayo sa utang. Yung mga negosyanteng nakausap natin kahapon. Kahit sa telepono. Tumanggi na sila. Sa imbitasyon natin sa Yuanyang. Dahilan nila ay mailakad sila sa labas. Sayang lahat ng pagod. Gumastos sila ng daan-daang libo para makapasok lang. Tapos pupunta lang sa bulok na barko ni Cheng Feng. Para magtrabaho bilang kargador. Ang ninakaw ni Daigwa ay kalahating resepe lang. Ang batang si Cheng Feng. Siguradong may itinatago pa. Ang pangunahing sangkap para sa matinding pressure sa ilalim ng dagat. Kapag nakuha natin yun, gamit ang kakayahan ng Yuanyang sa pagharap sa bagyo. Diretso na tayo sa sona ng agos ng yelo. Siguradong masasapawan natin ang negosyo niya. Daigwa. Noong nasa barko pa si Cheng Feng. Ano ang pinakaingat-ingatan niya? May dala siyang itim na notebook ng password. Hindi niya pinaghihiwalay kahit kailan. Pero, ngayon, araw-araw siyang nasa barko. Wala tayong pagkakataon para kumilos. Nasa barko siya. Pero yung pamilya niya, yung ama niyang baldado sa kama, at yung inang maghapon lang nag-iiyak. Nabalitaan ko. Ang pinsan niyang si Datao. Kamakailan lang ay nalugi sa sugal. Ngayon ay nangungutang kung saan-saan. Tawagan mo si Datao. Sabihin mo sa kanya. Basta makuha niya ang recipe ng pambingwit. Mula sa inuupahang bahay ni Cheng Feng. Bibigyan ko siya ng 100,000. Hindi 200,000.
Feng, nakauwi ka na pala. Ang perang binigay mo ay naibayad ko na sa ospital. Sa susunod na linggo ay maaari na ring magdialysis ang ama mo. Kaninang hapon, yung pinsan mong si Datao, biglang dumating bitbit ang 2 kahon ng gatas. Para dalawin tayo. Sabi niya, pasensya na raw sa nasabi niya kahapon. Para humingi ng paumanhin. Himala yata ang sikat ng araw ngayon. Ugaling sugarol talaga. Mas mabilis pa sa kidlat ang pagbabago ng mukha. Siguradong naamoy na niya ang pera. Sun Haijan, Chen niya. Totoo palang desperado na kayong mga aso. Nay, dumating ba siya pero hindi pumasok sa kwarto ko? Hindi. Pinaupo ko muna siya sa sala ng kaunti. Pero, panay ang sulyap ng mga mata niya sa kwarto mo. Tinanong pa niya kung kailan ka ulit lalayag. CJ, alam ko na. Sun Haijan, Chen niya. Akala nyo madali lang pasukin ang malalim na dagat. Ang resipeng ito, gamit ang hindi pa napapadalisay na langis ng atay ng pating. At ang mataas na konsentrasyon ng sabaw ng nabubulok na isda at binuro na dugo. Kasama pa, na pwedeng magpalusaw agad ng likido sa tubig na yelo. Na kumukulong kemikal na pampalobo. Sa mababaw na dagat, baka makaakit pa to ng ilang gutom na alimango. Pero sa lalim na 800 metro, sa Death Ice Current Zone na naggangalit ang mga agos, hindi ito aabot sa kawan ng mga alimango sa ilalim ng dagat. Ang tanging magagawa nito ay parang bomba sa malalim na dagat na sumabog sa gitna ng hangin. Sa loob ng ilang milyang dagat sa paligid, ang lahat ng nasa gitna at itaas na bahagi ng tubig. Na gutom, at mga halimaw na mandaragit na puno ng agresyon, ay mainganyong lumapit dito. Ito, ang pamamatay na bitag na inihanda ko para sa inyo. Bukas ng maaga, babalik ako sa pantalan para mag-impake ng paninda. Sa paglayag na ito, baka mas malayo pa ang puntahan natin. Sa kahon ng mga gamit sa ilalim ng kama ko. Nasa loob ang pinakaimportanteng resipeng pundasyon at mga panlansang pinakamahalaga sa akin. Bantayan mo ng maigi. Kahit bumalik pa si Datao, huwag na huwag mo siyang papasukin sa kwarto ko. Narinig mo? Huwag kang mag-alala. Kahit buhay ko pa ang itaya, babantayan ko iyan para sa'yo. Nailagay na ang pain. Antayin na lang natin kung kailan kakagat ang isda. Tawag ito mula sa istasyon sa lumang distrito, Feng. Feng pasensya na. Hindi na panatag si nanay. Ngayong hapon, sinabi ni Datao na sumasakit ang tiyan niya, kaya umalis siya, hindi mapakali. Kaya binilhan ko siya ng gamot sa tiyan. Pagbalik ko, wala na siya. Pinaghahalughog ang bahay mo. Binuksan ang kahon sa ilalim ng kama. Nay, huwag kang umiyak. Basta walang nangyari sa tao, ayos lang. Kung nawala na, di nawala na. Bubuo ulit ako. Alagaan mo ng mabuti si tatay. Ako na ang bahala sa natitira. Wala. Feng, ano na naman ang ginagawa ng mga ulol na iyon? Tingnan mo ang ayos nila. Mukhang handa na silang sumugod sa malalim na dagat. Nakuha nila ang lihim kong resipi. Sun Haijan. Ito na ang plano nilang manalo ng tuluyan sa laban na ito. At putulin ang buhay naming nakasabit. Kung gayon ang resipi mo. Huwag kang mag-alala. Isa yan na one-way na tiket papunta sa ilalim. Laogi, tingnan mo ang barometro. Hindi na tayo lalayag ngayon. Naku!
Mabilis nang bumabagsak ang presyon sa ibabaw ng dagat, parang mula sa bangin. Nasa 780 ihpe na. At bumababa pa. Feng. Hudyat ito na mabubuo na ang isang polar vortex. Ang bahaging ito ng dagat. 3 taon na. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong nakakatakot na low-pressure area. Dazyu. Lahat ng lubid ng blizzard. Patibayin ng dobleng ikid. Ibaba ang kadena ng angkla hanggang dulo. Sa mga susunod na araw, kung sino ang lalayag, wala nang balik. Hahaha, Cheng Feng. Kahit anong kalkula mo. Sa huli, sa sarili mo ring mga tao ka pa rin nabagsak. 200,000 para bilhin ang notebook mong iyan. Sulit na sulit. Boss Son, tingnan ninyo ang huling bayad na ito. Ni 1 sentimos, hindi mababawasan sa inyo. Kunin mo ang pera at maglaho ka na. Huwag kang manggulo rito. Tandaan mo ang nangyari ngayon. Kung may masabi kang kahit kalahating salita, palulubugin kita sa pantalan na ito. Sige, aalis na ako. Kapag nakuha na ni Haijian ito, hindi na natin katatakutan ang malalim na dagat na iyon. Hindi ba gusto nilang bilhin ang paninda ni Cheng Feng? Kapag bumalik tayo na puno ang karga, ibabagsak ko ang presyo sa pinakaibaba. Diretsong ipapabagsak ko sa bangkarota ang bangka ni Cheng Feng. Tawagin mo si Daigua. Daigua. Nakita mo na ang dami sa resipi. Lakihan mo ang dosis. Sa bawat kulungan ni Cheng Feng, tig-iisang pirasong kasinlaki ng kamao. 3 kilo ang ilalagay natin bawat kulungan. Gusto kong ang buong king crab sa sona ng agos ng yelo ng kamatayan ay mabaliw lahat at magsiksikan sa ating mga kulungan. Boss Son, alam kong nakikinig ka. Kapag masyadong mabilis na natunaw ang timpla, hindi ba masyadong mabilis kumalat ang amoy? Hindi na natin mapapahila ng tuloy-tuloy ang mga alimangong nasa ilalim. Wala kang alam. Nakasulat mismo sa papel ni Cheng Feng iyan. Paano mangyayari na peke pa? Natakot lang siyang matutunan ng iba. Kaya niya itinago ng sadya. Iyong ilang malalaking boss. Mismong nakatingin. Habang iniahon niya ang daan-daang kilong alimango. Ang resiping ito, siguradong pangwawasak na sandata. Gawin mo ng eksakto ang sabi ko. 3:00 ng hapon. Ang langit ay naging mabigat na kulay abong parang tingga. Ang iba pang bangkang pangisda sa pantalan. Matagal nang pinatutunog ang busina pauwi sa daungan. At isa-isang pinatitibay ang mga lubid. Pero ang yuan niyang sa sandaling iyon ay marahas na bumabangga sa mga lumulutang na yelo sa ibabaw ng dagat. Sa gitna ng papalakas na hangin at alon, ay pilit na lumalabas ng daungan. Cheng Feng, alam kong nakikinig ka. Nasa akin na ang bulok mong notebook. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng harapan. Kung ano ang tunay na pagsasanib ng kapital at teknolohiya. Bantayan mo na lang ang sirang bangka mo. At maghintay ng kamatayan sa mabahong pantalan na ito. Kuya Feng, nakapasok na talaga sila sa malalim na dagat. Sa radar, lalong lumalayo ang tuldok ng Yuanyang. Kung sakaling makakuha talaga sila ng huli. Dazyu, alam mo ba sa karagatan? Ano ang pinakamatalas ang pang-amoy na hayop? Hindi ba alimango? Pating. Kapag may patak ng dugo na nahulog sa dagat, maaamoy nila iyon mula sa ilang kilometro ang layo. Dinagdagan ni Son Haijian ang plasma. At ang dosis ng langis ng atay ng pating. Gumamit pa ng instant na pampalobo. Ganyang klasing bagay. Kapag pinasabog sa 800 metrong lalim na madilim na agos, hindi nito maaakit ang mabagal gumalaw na king crab. Bubuo ito ng isang lagusan sa ilalim ng dagat na aabot ng mahigit 10 milya dagat. At ang bahaging iyon, hindi lang libingan ng mga eroplano, kundi pati sa hilagang karagatang Pasipiko. Bull shark. At sa daanan ng mga higanting pusit sa kailaliman ng dagat. Akala nila papunta sila sa kaban ng yaman. Sa totoo lang, dala nila ang isang barkong puno ng high-frequency na pain.
na sumuong mismo sa gilingan ng karne. 2:50 ng hapon, 6:00 ng gabi. Naka-250 ang pressure gauge. Natuluyan ng bumagsak ang karayom sa pulang marka. Isang pambihirang polar na sakunang hindi madalas mangyari. Super bagyo. Kasabay ng hanging lakas 12. At mga alon na 7 hanggang 8 metro ang taas. Natuluyang nagsara sa bukas na dagat. Ang signal ng komunikasyon. Nagsimulang maabala ng matindi ng malakas na magnetic storm. Putol-putol. At ang Yuanyang sa sandaling iyon ay kakarating lang sa bahaging binalot ng walang hanggang dilim. Sona ng agos ng yelo ng kamatayan. Sa gitna ng nagangalit na hangin at alon, namumula ang mga mata ni Sun Haijian. Siya mismo ang pumindot sa buto ng otomatikong braso para sa paghulog ng pain. 50 na lalagyang puno ng high-frequency na dispersal plasma. Mabibigat na crab cage na may bigat na 500 gin. Parang 50 bombang pandagat sa kailaliman. Ay sunod-sunod na inihagis. Sa kumukulong itim na bangin na iyon, magtitisingala na ang mga demonyo sa kailaliman ng dagat. Kuya Feng, sa ganitong bagyo. Ang taas ng alon sa bukas na dagat. Lampas 10 metro na siguro. Yuanyang. Kahit pala 12 milyong heavy-duty na barko. Sa ganyang lagay ng dagat. Ang basta maghagis ng 50 mabibigat na kulungan. E talagang paghahanap iyan ng disgrasya. Hindi sa barko ang problema, kundi sa kasakiman ng tao na tumatakip sa paggalang nila sa kailaliman ng dagat. Narito ang Yuanyang. Bawat unit, makinig. Hinahatak na natin ang lambat. Napabagsak na sa record ang hatak ng hydraulic gauge. Bawat kulungan ay punong-puno. Pumalya na, sabog na sabog na. Impossible. Sa ganong nagangalit na low-pressure throw. King Crab. Lahat ay sisiksik sa putik sa ilalim ng dagat para magpahinga. Paano sila mapupunta sa kulungan? Siyempre, hindi mga alimango. Ngayon pa lang magsisimula ang palabas. Ihinto mo, bilis, ihinto ang winch. Ano ba iyon? Hindi iyan alimango. Higpitan ang pangalawang kable. Kahit ano pa iyan, huwag mo nang intindihin. Sa bigat na iyan, tiyak na pera iyan. Ang mga pating ay mga pating na tulog sa Pasipiko. At bull shark din. Sabay-sabay na nagwala, daan-daan hanggang libo-libo. Kinakagat nila ang bakal na kable. Sa loob ng kulungan. Puro mga halimaw iyon. Boston, mababali na ang pangunahing baras. Putulin na agad ang bakal na kable. Hinila pababa ang unahan ng barko. May tubig na pumapasok. Maraming tubig na ang pumapasok. Bawal putulin. Ang utang kong 10 milyon. Lahat nakasalalay sa huling ito. Hatakin ninyo. Yuanyang. Saklolo, saklolo. Dito ang Yuanyang. Mayday, mayday. Gumuho ang braso ng crane. Binutas ang kaliwang silid. Napasukan ng tubig at tumigil ang pangunahing makina natin. Nakatagilid na ang barko. Ang mga koordinado ay matulog ka na. Bukas ng maaga, handa tayong manood ng pagtatapos. Fuyang. Yunyang, Yuanyang. Yunyang.
Hindi pwede ang formula ko. Hindi pwedeng mawala ang pirma kong teknik. Boston, tuluyan ng hindi na mapapakinabangan ang Yuanyang. Itinuring ng insurance company na paglabag iyon. Sa pilitang pumasok sa napakadelikadong kondisyon ng dagat para magtrabaho. Tatanggihan ang bayad pinsala. Ang cold chain company ng biyenan mo. Kahapon pa ito na-freeze ng bangko bilang kabayaran sa utang. Ngayon, may utang ka na sa amin na 35 milyon. Maghanda kang mabulok doon hanggang mamatay ka. Napatunayan na. Pinaghihinalaan kang sangkot sa matinding pagnanakaw ng mga lihim sa negosyo. Napakalaki ng halaga. Kahit peking formula ang ninakaw mo. Krimen pa rin ang ginawa mo. Krimen pa rin ang ginawa mo. Krimen pa rin ang ginawa mo. Sumama ka sa amin. Tapos na, ubos na. Iyan ang batas ng dagat na ito. Kapag wala kang takot at paggalang sa kalikasan. At walang teknik na pinanday sa paulit-ulit na pagsubok. Ang kapital. Dito, isa lang iyong bunton ng kalawangin at basurang bakal na maaaring lumubog anumang oras. Kapatid na Feng. Kapatid, para kang Diyos. Pati ang sumpong ng langit. Nahuhulaan mo ng eksakto. Nabigla ang buong seafood scene ng lungsod natin. Yung mag-asawang Sun Haijian tuluyan ng nalugi. Mula ngayon, sa pantalan ng Hilagang Distrito. Ikaw, Boss Cheng, ang walang kapantay na hari ng paghuli ng alimango. Boss Cheng, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Irereserba namin ang barko mo. Yung Black King Kong na nahuli mo noong huli. Ginawang instant hit ang high-end private dinner ko. Magkano? Kailan tayo ulit babiyahe? Sona ng agos ng yelo ng kamatayan. Kuya Feng, naisulat ko na ulit lahat. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang tatayo sa unahan ng barko at maghahagis ng lambat. Hindi sapat ang 100,000 na bayad sa pasok. Ako ang maglalabas ng 500,000. Isama mo ako sa isa pang baliw na takbo. Mga boss, hindi na ako nasisiyahan sa huli sa sona ng agos ng yelo. Ako si Cheng Feng, hindi ako kumikita sa ligtas at tahimik na pera. Isang pambihirang kilig lang ang ibinebenta ko. Ang koordinado sa larawang ito ay tinatawag na mata ng demonyo. 1,200 metro ang lalim ng tubig. Sa ilalim, nagtatago roon ang isang nilalang na pwedeng lumaki ng higit sa 150 kilo. Puting hiyas na emperador ng kailaliman. Isang kagat lang on. Hindi mo na makakalimutan habang buhay. Napakadelikado ng pagpunta roon. Pero tumaas na ang presyo ng tiket sa barko. 1,000,000 bawat isa. Walang tawaran. May lakas pa ba kayong sumubok? Sige na. Hindi kailanman maubusan ng huli ang dagat na ito. Ang kulang lang ay isang haring kayang kontrolin ang bagyo.